Alam na alam mo ba na lubos kang minamahal ng Diyos? Hindi kayo mahal ng Diyos? Damang-dama ba natin na mahal tayo ng Panginoon? Anong isinukli mo sa pagmamahal na ito? Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan at purihin natin ang Diyos na muli nagbigay sa atin ng biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan, magandang ating panahon. Pinagaling tayo sa ating mga sakit-sakit. Pinakain tayo ng ilang beses sa loob ng maraming araw. Nabigyan ng solusyon ang mga problema natin. At patuloy na nagmamagandang loob at nagmamahal ang Diyos sa atin. At dahil dito, karapat-dapat lamang na purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sana nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang laging magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kahit may mga problema, kahit may mga pagsubok, kahit may mga hamon sa ating buhay, nakakaranas tayo ng karamdaman at mga kahirapan. Subalit, hindi sana natin nakakalimutan ang magpasalamat pa rin sa ating Diyos. Dahil alam natin ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng nasa atin, pati ang ating buhay. At siya ang bukal na mga biyaya na ating kinakailangan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang Indigenous People Sunday. Tayo ay inaanyayahan ng ating simbahan na alalahanin natin, ipagdasal at suportaan ang ating makatutubong Pilipino na hanggang sa ngayon ay patuloy silang nakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kung mahirap ang ating buhay, lalong mas mahirap ang kanilang buhay. At kung minsan sila ay biktima ng pananamantala na mga pag-uusig at hindi makatarungang sistema. Nung seminarista po ako ay nabigyan ako ng pagkakataon na makipamuhay sa mga ita ng Pampanga. Nakipamuhay ako sa kanila sa loob ng 2 linggo. Talagang mahirap ang kanilang buhay. Hindi kagaya natin ng pag alas 7, mag-almusal, pag alas 12, mananghalian, pagka alas 7 ng gabi ay maghahapunan. Doon depende sa mahanap na pagkain. Kung makahanap ng pagkain ng alas 9, edi alas 9 kami mag-almusal. Kung makahanap ng pagkain ng alas 2 ng hapon, edi alas 2 ng hapon ang pananghalian at kuminsan wala ng hapunan. Mabuti sa atin dahil mayroon tayong banig at unan na hinihigaan. Kami, katabi namin sila, ay natutulog sa lupa, sako lang ang banig para may sapin sa likod at katawan. Ganun kahirap ang kanilang buhay. Subalit, sa gitna ng kahirapan ng kanilang buhay, mayroon mga magagandang bagay na matutunan sa kanila. Naalala ko yung isa kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Kasama ko yung tatay ko na ita, pumunta ng bundok para maghanap ng pagkain. So may nakita kaming saging, no? Talagang hitik-hitik ng bunga yung puno ng saging. Talagang ang laki ng bulig. Tapos gumawa ang tatay na ita ng hagdanan na kahoy.
Tapos kumuha siya ng 2 piling. Sabi ko sa sarili ko, ba't hindi niya ito tiniba para makuha namin lahat? Para hindi na kami maghanap ng pagkain sa sunod na araw. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, tay, ba't hindi mo tiniba yung puno ng saging para dalhin natin lahat? Sabi niya, anak, sabi niya, hindi lang kasi tayo ang kakain. Mayroon pa rin tayong kasamahan na naghahanap ng pagkain tulad natin. Tirhan natin sila para mayroon din silang pagkain sa kanilang pananghalian. Wow! Totoong tao kahit ita. Alam niyang titingnan at bigyan ng paraan ang pangailangan ng kanyang kapwa-ita. Hindi siya makasarili. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili lamang at kanyang pamilya. Mayroon siyang puso para sa iba. Kaya tinirhan namin ng marami pang piling ang iba upang mayroon din silang makakain. Sana tayong mga unat, ang tawag nila sa atin ay mga unat, no? Kasi sila mga kulot. So ang tawag nila sa atin ay mga unat. Sana tayong mga unat ay matuto ng ganong mga bagay. Na hindi lamang sarili ang iniisip, kundi iisipin din ang ating kapwa. Kaya sa araw na ito, ang ating simbahan ay nagpaalaala sa atin na alalahanin natin ang ating makatutubong Pilipino sa pamagitan ng pag-alay ng mga panalangin. Sa mga malalaking parokya at simbahan, magkakaroon ngayon ng second collection. At ang lahat ng second collection ay para sa Commission on Indigenous People, para sa mga katutubo nating Pilipino. Mga minamahal na kapatid, muli tayo ay nasa 27 linggo ng karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa ay tungkol sa labis-labis na pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, itinuturing tayo ng minamahal na ubasan ng Panginoon. At ginawa niya ang lahat para sa kanyang ubasan. Kinuha ang bato, hinukayan, at tinamnan ng mga magagandang puno ng ubas. Ginawa niya ang lahat. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat para sa atin. At ang Diyos ay nag-i-expect na sana tayo ay makapamunga ng mga gaganda at matatamis na bunga. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sana ay suklian natin na matatamis at mga magagandang gawain. Sabi ng may-ari ng ubasan sa ating unang pagbasa, kinuha ko ang lahat. Kinuha ko ang mga bato sa sinta kong ubasan. Hinukayan ko at tinamnan ng mabubuting puno ng ubas. Subalit ano ito? Sa panahon ng tagani, nakakuha ako ng ligaw na ubas. Mga minamahal na kapatid, ang kaaway ng Diyos ay hindi rin natutulog upang ang ating mga puso at ang ating buhay ay taniman ng mga ligaw. At kung minsan ang mga ligaw ang siyang pinapatubo natin. Yun yung binibigyan natin ng halaga. Alam natin na masama itong gawain, subalit patuloy natin ginagawa. Alam natin na ang puot, galit, sama ng loob at paghihiganti ay walang maidulot sa atin ng kabutihan. Subalit patuloy pa rin natin pinapairal at pinapaari sa ating mga puso. Alam natin na ang pagiging marites ay walang magandang maidulot na kabutihan. Away, sama ng loob at bangayan. Subalit patuloy pa rin natin ginagawa. Parang sinasabi ng Diyos, lahat naman ay ginagawa ko na eh.
lubos-lubos ang aking pagmamahal sa inyo, sabi ng Diyos. Bakit parang ang sinusukli ninyo sa akin ay hindi magagandang bagay? Yun yung pinakamasakit na sa gitna ng iyong pagmamahal, maging taksil siya sa iyo. Na ginawa mo ang lahat, mga paghihirap, pagsakripisyo, paggabay. No? Diba? Kung minsan ganun yung nararamdaman natin sa ating mga anak na mga suwail at mga pasaway. Sinasabi, anak, ginawa ng lahat Hindi na nga kami natutulog sa gabi. Ang gabi ginagawa naming araw para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Lahat naman ng gusto mo ay ibinibigay. Parang hindi naman kami nagkulang sa pagpapayo sa iyo. Subalit, parang naliligaw talaga. Mayroong ligaw talagang ubas. Subalit, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi talaga kumukupas. Kaya kung minsan maaasim na bunga ang ating ibinibigay sa Kanya. Patuloy pa rin siyang nagmamahal. Patuloy pa rin siyang nagmamagandang loob sa atin. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus ay nakipag-usap sa mga matatanda ng bayan at mga saserdote. Alam natin na itong mga matatanda ng bayan at mga saserdote ay mga suwail at hindi tapat sa kagandahang loob sa kanila ng Diyos. Kagaya ng ating ebanghelyo noong nakaraang linggo. Sabi ni Jesus, pinadala na sa inyo si Juan Bautista, pero hindi kayo naniwala sa kanya. Pinagsabihan na kayo at tinuruan na kayo kung ano ang dapat ninyong gawin sa inyong buhay, subalit hindi ninyo siya pinakinggan. Kaya ikunento niya ang talinhaga ng isang hari na may 2 anak. Sabi niya sa panganay niya, anak, punta ka ng ating ubasan, magtrabaho ka doon. Ayoko po, pagod na pagod ako. Galing ako ng school, pagod na pagod ako. Subalit, umiba ang kanyang pag-iisip, pumunta siya ng ubasan. Ang pangalawa niyang anak, sinabihan niya, anak, punta ka ng ubasan. Sabi ng kanya anak, opo, tatay, punta ako. Subalit natapos lang ang araw, hindi nakita ang kanyang anino. Sabi ni Jesus, sino sa 2 anak ng hari ang sumunod sa kanyang kalooban? Sumagot naman ang matatanda ng bayan at mga saserdote, siyempre yung panganay, sinagot sila ni Jesus, bakit hindi ninyo ginawa? Patuloy pa rin nagmatigas ang inyong mga puso. At sa araw na ito, narinig natin na muli kausap ni Jesus ang mga saserdote at mga matatanda ng bayan. At ikunento na ang talinhaga ng isang may-ari ng ubasan. Gumawa siya, tinamnan niya ang kanyang ubasan. Tapos gumawa siya sa gitna ng pisaan at bantayan para makita yung buong paligid ng ubasan. Tapos pumunta siya sa ibang lupain. Tapos dumating ang panahon ng tagpitas ng ubas. Sabi niya sa kanyang alipin, kunin niyo ang ating kaparte. Imbes na ibigay ng manggagawa ang kaparte ng may-ari, kanilang pinatay, binato at pinaslang ang alipin. Sabi ng may-ari, magpadala pa ako ng maraming alipin. Ganon din ang ginawa niya. Tapos sabi ng hari, ipadala ko ang aking bugtong na anak na lalaki. Siguro, rerespetuhin nila, igagalang nila. Subalit, malayo pa ay nakita na manggagawa ang anak ng may-ari. Sabi ng mga manggagawa, ito na ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Sobrang swapa. At kung minsan, ganun din tayo.
Maraming biyaya ang ibinigay sa atin ng Diyos. Napakaraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At kung minsan ang damot-damot natin kapag ang Diyos ang humingi sa atin. Napakadamot natin kapag ang Diyos ang humingi sa atin. Subalit, kapag humihingi ang ating mga bisyo, ay mapagbigay tayo. Subalit kapag ang Diyos ang humihingi, kuminsan ang sobra nating damot. Tingnan nyo. Ilang oras sa loob ng isang araw? 24 hours. Ilang araw sa isang linggo? 7 days. Ilang oras sa loob ng isang linggo? 24 hours times 7 days equals 168 hours. Ilan ang hinihingi ng Diyos sa 168 hours sa atin? 2 oras lang kung mahaba ang sermon ng pari. Ilan ang oras sa atin? 166 hours sa atin. 2 oras lang ang hinihingi ng Diyos. Subalit kung minsan, ang 2 oras ay hindi pa natin maibigay. Tingnan mo, ang dami-dami natin dito sa mission station, sa cluster faith. Ilan lang ang nagbigay sa Diyos ng 2 oras na kanyang hinihingi. Wala pa tayong 10%, wala pa nga sigurong 1% ang nagbibigay ng hinihingi ng Diyos na 2 oras sa loob ng isang linggo. Ang sa atin ay atin na. Ang sa Diyos, atin pa rin. Kasi sayang ang kita sa loob ng 2 oras. Ang iniisip lang natin ay ating sarili. At hindi natin binibigyan ng halaga ang nagkakaloob sa ating na mga biyaya nating kinakailangan sa ating buhay. Ang damot-damot natin kaya kapag ang Diyos ay humingi sa atin. Tingnan nyo ang inyong balikhando. Tingnan nyo ang inyong balikhando. Pag kinukuha na nga ang envelopes, nagre-reklamo tayo. O kapag bigyan natin ng halaga ang ibinibigay sa atin ng Diyos, ang ating buhay, hindi tayo na-hospital, hindi tayo nagkakasakit, ang kinakain natin na 7 beses sa loob ng isang araw, na kapag paaral tayo ng ating mga anak, at marami pang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. O bigyan natin ng price, yung maibinigay sa atin ng Diyos. Ilagay lang natin na yung price ng lahat-lahat na ibinigay sa atin ng Diyos is 500 pesos a day. 500 times 30 days. Ilan ang ibinibigay sa atin ng Diyos? 15,000 pesos. Ilan ang ibinabalik mo sa Kanya? Kayo ang makasagot. Ilan ang ibinabalik ninyo sa Kanya? Ganun tayo kadamo. Kapag ang Diyos ang maghihingi. Pero kapag ating kailangan, kahit libo-libo yan, mangutang pa nga tayo ng 5-6 para makabili lang ng refrigerator at saka TV. Subalit kapag ang Diyos ang maghingi sa atin, ay talagang napakahirap magdukot para sa ating Panginoon. Subalit tanong ni Jesus sa mga saserdote at matatanda ng bayan, kahit hindi nila ibinigay ang kaparte ng Diyos, kahit pinatay pa nila ang anak ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa pagbabalik? Sabi ng matatanda ng bayan, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte ng panahon. Sagot ni Jesus, mali kayo. Hindi ganon ang Diyos. Kahit 20 lang ang ibinibigay mo sa akin, patuloy pa rin kitang bibigyan ng mga biyaya. Ganon ang Diyos. Kahit wala kang panahon sa akin, bigyan pa rin kita ng maraming buhay sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay.
Kasi sabi niya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang maging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Dapat lamang tayong mahanga sa Diyos. Dahil sa gitna ng ating pagdadamot sa Kanya, siya pa rin ay nagbigay ng lubos-lubos, siksik, liglig at biyaya. Kaya mali yung sinasabi natin na maglilingkod ako sa Panginoon para biyayaan niya ako. Hoy! Patagal ka nang biniyayaan ng Diyos. Ngayon mo palang ma-realize na biniyayaan ka, kaya ka maglingkod para mabiyayaan ka. Hindi. Sana ang ating sasabihin, dahil biniyayaan ako ng Diyos, maglingkod ako sa Kanya. Hindi na maglingkod ako sa Diyos para biyayaan niya. Kung matagal ka nang biniyayaan. Ang ating dapat sasabihin, biniyayaan ako ng Diyos na maraming biyaya, kaya ako ay maglilingkod sa Kanya. Minahal ako ng Diyos ng lubusan, kaya ang aking isukli sa Kanya ay pagmamahal din. Ako ay pinatawad ng Diyos ng maraming beses, kaya ako din ay magpatawad. Dahil lubos-lubos ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ano ang isukli mo sa Kanya?